So hello mga kulichap, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Sitio Ragatan, Bangkod, Indang, Cavite. Nakabalik ulit tayo sa lugar na ito dahil naghahanap tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng makakapag-vlog. Yan. So medyo masukal na ang lugar na ito at konti na lang po ang mga pumupunta dito. Kami na lang po yung natitirang loyal dito at saka yung nagtatali ng baka dun sa bandaroon. Ayan. At enjoy na enjoy po talaga naman yung anak ko sa paglalaro dito. Alright, so meron lang po akong i-share sa inyo sa araw na ito. Ito po ay tungkol dun sa kung nararanasan nyo po na may dragging or gumagaralgal dun sa inyong under chassis pag kayo ay mabilis and then going to slow down. So meron po akong nababasa sa mga Facebook pages or mga queries na ano daw po ba yung tumutunog na yon at bakit merong tumutunog na ganun So ang senaryo po, mabilis po kayo and then magme-minor kayo or babagal ng bahagya, may marinig kayong dragging or garalgal or parang nagkikiskisang bakal dun sa ilalim. So ituturo ko po sa inyo kung ano po yung tumutunog na yon at ano po yung mga possible cause and solution para mawala yung dragging na sound po na yon. Alright, so punta po tayo dun sa ilalim ng ating sasakyan. Gamit po tayo nitong ating mat. So ayan, nilatag ko na po yung mat natin. Yung aking anak talagang mahilig maglaro. Meron pa siyang mga humps na nilalagay dito sa daanan At kanina pa po niya ako sinasabihan na mag vlog na daw po ako. Alright, so punta tayo, higa tayo dito sa ilalim. May mat tayo para hindi po madumihan yung ating damit. Okay, so ang atin pong suspect para doon ay ito pong ating propeller. Ayan, sumula po dito hanggang doon po sa ating differential. Kung papansinin nyo po yung ating propeller, pasensya na po kayo dun sa madumi kong under chassis Sa propeller po natin, wala po tayong center link na tinatawag. Sa iba po kasing sasakyan may center link or center bearing. Natin po wala. Kaya po konting galaw lang po or konting play lang po sa connection dito, mula dito sa unahan sa likod ng ating transmission at going to dun sa ating differential, ay magkakaroon na po siya ng vibration. Minsan nga po matamaan lang po siya ng bato, siya po ay may tendency na mag-vibrate. Ano po? Okay, so yun po. Ngayon na po, ang problema natin, pag nag-slow down po tayo, ba-vibrate po siya. So ano pong dahilan nun? So unang-una po yung ating pwede nating tingnan dyan yung ating cross joint. Cross joint natin dito at cross joint natin dun sa bandang likod. Ayan. Pag po sila ay medyo may play na, ang tendency po kasi ng ating propeller, pag umiikot po yan, halos sabay po siya ng ikot ng transmission natin hanggang doon sa ating differential. Ngayon po, pag tayo po ay nag-slow down, mabilis po yung ikot ng ating transmission, babagal po doon sa ating differential kasi magpepreno tayo, babagal yung ikot doon sa gulong at babagal po yung ikot dito sa differential. So kung meron po silang play, hindi po magbabalance yung ikot nito sa likod sa ikot nito sa harap. Ayan, so magsisimula na po siyang mag-vibrate. So, ang isa po nating culprit dyan is yung ating cross joint. Ayan, checkin nyo po yan. Kasi pagka po yan ay may kalog na, kakalugin nyo po yan. Makikita nyo naman po yan na may kalog. Mararamdaman nyo na rin po na may kalog. So, yun po yung isa sa mga effect nya. Kasi pag nag-twist po siya, para po kasi yung magkarugtong na, kunyari po, naikot ito sa differential. Tapos ito naman pong kabila, naikot din. Ayan, sa transmission. Bumagal po tayo, So bumagal po yung ikot sa may differential natin, pero yung bilis po ng nasa may transmission, same pa rin. So mangyayari mo, para may twist po sila na konti, kung may play
So, mangyayari po nun, mag-vibrate. So, yun po yung isa sa mga dahilan ng pag-vibrate niya at pag-tunog. If ever naman na napalitan nyo na yung cross joint ninyo dito sa harap at saka po dito sa likod at may tunog pa rin, nagkaaganan pa rin, ang pwede naman po nating tingnan dyan is yung spline. Ito po kasing part na to, okay, nakadugtong po yan dun sa shaft ng ating transmission. Yan, sa loob niyan. Kaya pag binunot natin siya, meron siyang spline. Okay? Same as true with dito sa may differential natin. Yan. Dito sa part ng differential natin. Yan, may spline din po yan na nabubunot. Yan, bubunutin po natin sa part na yan. Pag yung maalin po sa dalawang yan ay may kalog. So, halimbawa po inikot natin na ganyan. Ayan. Normal lang po na meron siyang play. Pero dapat po ang play niya ay hindi malaki. Ayan. So pag kinalog ko po siya, wala po siyang kalog. So ibig sabihin, okay po yung ating cross joint. So pag pinihit ko po siya, ayan, pinipihit ko po yan. Ayan. Naririnig niyo po yung tunog, no? Kumakalansing. Ayun. So pag hindi po kayan, patulad po niyan, pag yan po ay hindi nagsabay ng twist ng andar, tutunog po siya ng kalansing. So ibig sabihin po, meron pong play doon sa ating line sa transmission or kaya naman po dito sa may differential. Meron po siyang kalog talaga, pero dapat hindi po masyadong malaki. Okay, kasi may considerable play po talaga siya. Kaya po ito naiikot ko. Pero pag yan po ay lumaki na, may mga ngipin po kasi yan dun sa loob na pinagpapasukan niya na tagtatama. So pag yun po ay malaki na yung space, malaki na po yung kalog niya. Ayan, pag lumaki na po yung kalog niya, sobrang laki na po, may tendency na po na hindi na po pumantay ang ikot nito sa may transmission at ikot noon sa may differential. Kumbaga parang may delay sila. Pag ikot nito, dapat kasi sabay ito Pag ikot niyan, kasabay na iikot ito. Okay? Dahil nga po sila sa plane ng spline, umiikot na po tong sa transmission natin. Umiikot na yan. Naiiwan yung sa may differential. So, ang tendency po niyan, pag lumaki po yung vibration niya, tutunog po yan. Tutunog siya. So, ang iba po, pinapalitan na ng spline para hindi masyadong malaki yung kanilang play. So, ang isa naman po titingnan natin is yung bearing. Okay? Yung bearing ng differential. Ito naman, wala naman po itong bearing kasi ang magiging play lang po nito ay dun sa mismong transmission, dun sa shaft na sa transmission. So, dito tayo magpo-focus sa differential. Meron po kasi yan dito na oil seal. Ayan, may tagas-tagas na po yata yung aking differential, no? Ayan, may tagas-tagas na konti. So, ayan po, meron po yung oil seal at saka bearing dito, no? So, dapat po yung bearing niya walang kalog. Ayan. So, pag makikita naman po yan kung may kalog no? Mararamdaman po. Ayan. So, isa rin po sa mga dahilan yon kung bakit nagkakaroon ng vibration and kalog dito sa ating propeller na nagiging sanhi ng pagtunog or paggaralgal ng ating propeller during slowing down. Okay? And then the last one po na dapat natin patingnan kung lahat naman po ng mga nabanggit ko ay okay na is yung mga granahe niya or gear doon sa loob ng bungo mismo ng differential. Malaki na po yung kanyang play. So ang tendency nga po noon, pag malaki na yung play niya, umiikot na si propeller, hindi pa nadadala yung drive chain niya or yung drive niya para mapaikot yung gulong kasi malaki na nga po yung play niya. Pag umikot siyang ganun, meron na siyang tunog, may play na. Ayan. So ang tendency po niyan, maiiwan nga po itong nasa differential natin, no, sa loob, tutunog po siya. Ayan. And then make sure lang din po na itong mga tornilyo natin ay mahigpit kasi pag ito po ay maluwag ang mga tornilyo niyan, may tendency rin po na magkaroon ng vibration. At pag nagkaroon po ng vibration, yan, tandaan po natin, pag nagkaroon po ng vibration yan, propeller na yan,
doon po magsisimula yung tunog, ano? So doon po magsisimula yung kanyang paggaralgal. Okay. So ibang usapan naman po pagka kayo halimbawa ay nag-reverse at biglang may kumalansing. So most of the time kasi nag-reverse po tayo, biglang iikot kasi to, no? Then may kumalansing, sa cross joint nyo po muna titingnan. Yun po muna yung kauna-unahan yung titingnan, no? Cross joint. Kasi yun ang senyales na palitin na po yung cross joint natin. Pag nag-reverse tayo at may biglang kumalansing or parang bakal na nagtama. Kasi parang gaganon po kasi yan eh. O, magje-jerk siya. So ang tendency magtama yung bakal to bakal nung cross joint. Okay, may kalansing. So yun po ay assuming na tayo ay maayos yung mga tornilyo, no? Ayan. So ayun, hindi ko pala nabanggit yung mga tornilyo na yan. Once na may play po yan or maluwag, ay talagang mararamdaman nyo nagaralgal. At saka pag maluwag po yan, mabibrate yung sasakyan nyo habang tumatakbo. Dapat lagi nyo po yung i-check. Napakahalaga po niyan na yan po ay ma-check nyo palagi na mahigpit. Alright. So guys, update lang, no? Langis po yung nandito sa aking tangke. Hindi po siya krudo. Ang hinala ko, kasi yan, no? Langis to eh. So ang hinala ko, yung aking differential oil. Ayan, dito. Pag umiikot siya, gaya nga na nasabi ko, naranasan ko kasi yung gumagaralgal. So siguro habang umiikot siya, tumatalsik yung langis dito. Then meron siya mga talsik din dito sa taas. So ang hinala ko ay yung differential natin, yung oil seal niya medyo may tama na. So kaya yung ating propeller pag may nabagal tayo ay kumakalog. Ayan, tumatalsik yung langis dyan sa differential natin, no? Dito sa oil seal natin dyan, no? At ang amoy niya nga is gear oil. So ito yung yun yung hinala ko. Tumatalsik yung langis galing dito sa ating differential. So dadalhin ko na lang yan kina CSC Vargas, ano, sa BC Works Auto Care Center, no? Dadalhin na lang natin yan one day pag may time na tayo na makapasyal dun sa shop nila para makita nyo rin kung saan yung shop nila na bago sa Paliparan, Dasmariñas. So yan lamang po sa araw na ito. At sana po ay may niambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye!